Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga atake ng mga bulangko, para patibayan ang bawat Katoliko, upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Sige, go ahead, Brother Archie. Di ba yung related sa topic ni Brother Wendell? Kasi di ba meron tayong, hindi ba pwedeng makonsider na fake news yung ginagawa ng ng INC? Kasi sa simpleng isip parang pasok yun sa fake news kasi meron namang reference na standard pero minamali nila. Minemekos-mekos na. Hindi ba yung pwedeng makonsider na na fake news? Kasi fake news talaga yun eh. Kasi I mean may authorship, may mga bagay-bagay na pagbabasehan, peer-reviewed. Ano yun? Kasi tuloy-tuloy lang yung mga yan eh. Ganyan lang yan ang ganyan. Pero pag merong hindi mo tatakot yung mga yan. Pero kung maybe pasok yan sa fake news. Kasi yung sa fake news mababaw lang yung hindi na mababaw, kumbaga madaling ma-pinpoint na ito fake news kasi ganito. Kasi yung sa Congress, yung pag tiningnan yung flow ng mga pagtatanong kung paano nila in-identify ang fake news. Parang pasok din doon sa ginagawa nung mga evangelist, nung mga minister ni Manalo. Yun pa ang tanong ko kung possible po bang pasok sila doon. Okay, Brother Junior, sa'yo yan? Hindi lang pasok, talagang pasok na pasok. Puro fake news naman talaga ang mga inuulat nila pagdating sa pananampalataya natin. Puro fake news niyan, puro fake news yan. Yes, Brother Wendell. Di tayo magtaka kung bakit fake news dahil fake church kasi. No? Correct. Kaya una, ang dami ng fake news nila. Ano yung fake news nila? Halimbawa, itong munting aklat na ito, pinakita nila sa TV screen nila. Ito, Brother Wendell, wala kami narinig, Brother Wendell. Walang sound. Share audio ka muna, Brother Wendell. wala kayong narinig. O, sige. Sandali.
i-share ko. Share ko muna. Oh. So, ito. Oh. Ito. Sa aklat po nila ng pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Ayan, itong aklat na ito, no? Pinakita talaga nila sa TV screen nila. Ha? Sa aklat Ito, po nila ng pinamagatang Ang Aking Birhing Pahina Mariang size. Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito pahina naman ang 63. nakasulat. Ngayon, ipakita natin kung hanggang meron bang pahina 63. Ito, pahina 1, 2, pahina 18 lang. Wala nang 19. Ha? 18 lang. Wala nang 19. Pagkatapos, ginamit nila, pinakita nila ito. Sa aklat po nila ng pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang Pero nakasulat. napansin nyo ba? Mapansin niyo? Kulay puti talaga. Ito, nasa hawak ko at yung pinakita sa TV screen. Pero tingnan nyo ang hawak niya. Sa aklat po nila ng pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, Hindi naman yung kulay puti, di po ba? Kaya bakit kung ito ang ginagamit nila hanggang pahina 18 lang, ang binasa niya hanggang pahina 63. Fake news talaga. Balik sa inyo. At saka maliban dyan, yung pagsabi nila na gumawa tayo ng mga Diyos-Diyosan, yan ang pinamamalita nila sa sa mga kapanalig nila at sa mga Katoliko na walang muwang. Yan ang palagi nila. Tayo daw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi naman yan ang aral natin. Sila ang namamalita sa aral natin na hindi naman natin aral. No? Kailan ba tayo tinuruan ng simbahan na sumbahin yung mga Diyos-Diyosan? Wala naman tayong aral na ganyan. Kahit nga mag-quote sila sa Bible, ang kinukot nila, yung pinagbabawal na larawan, bakit hindi nila sinasabi yung larawan na ipinapahintulot? Actually, yung mga larawan na ipinapahintulot na sa templo ng Diyos. Bakit hindi nila ibinabalita yan sa mga tao? Kaya fake news talaga sila, Brother Archie. Kasi yan may kaso talaga may katumbas na napagkakakulong yung mga ganun. Kasi Yes, marami nang nakasuhan na ganyan. Kaso, may ano ba sila dyan, Brother Wendell, sa freedom of religion? May mapanghahawakan ba sila dyan na defense, Brother Wendell, pag inihabla sila dahil sa batas na freedom of religion? Wala. Iba ang definition sa freedom of religion. No? At iba din kung magpapakalat ka ng fake. Kung maalala ninyo, Soriano nasampahan ng libel dahil sinabi niya yung isang founder na bulaang propeta. Na-libel yon dahil sa pagsabi niya na bulaang propeta. Kaya ang daming mga kinakalat nila na fake news. Halimbawa, yung naalala niyo yung pinakita natin na pari daw ng simbahang Katoliko na yumakap sa kanila. Pagkatapos, di pala pare ng Katoliko. Pare pala sa siktang tatag lamang ng tao. At hindi lang yan. Meron pang pinakita nila na converted. Hinanap ko. May pinakita nilang, ito. Pinakita nila, pero pansin nyo, converted daw ito. Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang
magseseremonyas ng Sandali kasal. ha. Isang pastoral leader daw siya sa Katoliko. Pero pansinin ninyo, kung totoo talagang pastoral leader siya, ang hindi lang niya nagawa umano bilang pastoral leader, magseremonya ng kasal. Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Oo Yun na. ang Dapat pastor ka dapat na nangunguna dyan eh. Pastoral leader, kung pastoral leader ka, ibig sabihin kasali ka sa Parish Pastoral Council. At pag kasali ka sa Parish Pastoral Council, hindi automatic lay minister yan. Pero kung lay minister ka, hindi ka magkakasal. Hindi ka magbibinyag. Mag-assist ka lang sa misa, magbigay komunyon. Pero nagtaka ako, nitong pinakilala nilang pastoral leader daw ng simbahang Katoliko, ang hindi niya nagawa, yung magsiseremonya ng kasal at magbinyag. Ano ba siya? Diakono? O kaya, nakapagtataka, ang daming milagro nila. Yun. O, balik sa inyo. Okay na ba yan, bro? Meron pa. Sige. Related din dun sa Thanksgiving. Paano kasi sa internet ngayon, sa TikTok, sa Facebook, madami mga pop-up na mga fake na naghihingi ng tulong. Yung mga pinapakita may batang wala na daw skin, tapos nagsasalita yung bata na help me, ganito ganito. Paano kung may tao na hindi naman niya alam na yun pala fake, ginagamit lang yun para sa makakuha. Ano yun? Pwede ba yun ipasok dun sa tapos naniwala yung Katoliko. Siyempre nadala siya ng kanyang feeling tapos nagpadala sa mga ganun. Ano ba? I mean, okay ba yun? Biktima ako niyan eh. Kasi, Bro, John Ray, yes bro Wendell. ako muna ang sasagot bago ka Sige. dahil na-assign ako sa tinatawag sa Catholic Radio Station na Operation Tabang. Yon ang yung Operation Tulong. Isa ako sa na-assign noon. At ang dami talagang lumalapit, hihingi ng tulong. Kaya sisiguruhin namin na yung lumapit ay talagang karapat dapat tulungan. Halimbawa, may mga lumapit sa amin na meron umanong bangkay sila doon sa ibababa sa barko at nangangailangan sila ng tulong. Kaya pinuntahan namin, resulta wala pala, no? Maliban diyan, may mga matanggap ako na message na nagsasabing nangangailangan ng tulong. Una, para di tayo mapiki, ang sasabihin ko sa sino na pare na malapitan mo, na makontak, na mag-confirm na talagang kailangan kang tulungan. Reference. Pangalawa, may nagtawag sa akin, may nagtawag sa akin, ilang bisis siya nag-miss call na basa ko alas 3 ng madaling araw at may message pa siya. Pero ang message niya, ito, Father, at taga-subaybay po ako sa inyo. Kaya duda na ako, kung taga-subaybay siya sa akin, bakit nag-father siya? Hindi naman ako mother. So, taga-subaybay ako sa inyo, Father. Pagkatapos, nangangailangan ako ng tulong. May resita siya para sa bata at may pinakita siya na sanggol na bata na naka-oxygen na sa ICU. Sabi niya, ito ang kailangan. Ito ang kailangan, mga 6,000 na gamot na nasa resita.
no? Nangangailangan talaga. Okay, ngayon, tinanong ko pa siya, nabinyagan ba ang bata? Wala pa, wala pang binyag. Sabi ko, priority ninyo, gawin ninyo ang emergency baptism. Oh. So, ngayon, natapos na umano, emergency baptism. So, hingi talaga sila ng ganong halaga, 6,000. Gusto ko nang padalhan, pero dumating sa aking isipan, una, pag hindi ito totoo, abay, pagtatawanan ako nito, no? Napiki ako. Kaya sinabi ko, sige, mag-video call tayo, ipakita mo ang bata, batay sa picture na pinadala mo sa ICU. Sabi niya, di pwede, bawal. Oh, bakit bawal? Sa ICU lang yan. Ipakita mo sa video. May tumawag sa akin, lalaki. Nagpakilala, nurse po ako, father. Father talaga tawag nila. No? Nurse ako, father. At talagang nangangailangan ang bata ng ganitong gamot. Kailangang bibilihin yon. Sabi ko, sige, pakita niyo na nasa ICU kayo. Ganun lang. Ay, bawal po, mahigpit po dito na ipapakita yan. Bakit bawal? Nasa cellphone lang tayo. Oh. Pagkatapos, yung babae nagsabi, ano father, magbigay ka ba o hindi? Abay, nagbago ng ihip. Di sinabi ko, magbigay lang ako sa inyo kung ipakita niyo talaga na Nasa ICU. Nasa ICU. Anong sabi niya? Mamatay ka sana. No, Pare ka. Oh, yan. Kaya nga, mag-ingat talaga. Ang daming sa akin, Bro Wendell, last month lang to. Last month nangyari to. Actually, kinonfess ko to. Kinonfess ko sa pare ito. Kasi, totally, nag-ano talaga ako, ano ako sa request niya. Nakipag-friend siya, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan, nakipag-friend siya, so inaccept ko siya. Nung inaccept ko siya, agad siyang nag-text. Nag-message siya sa aking, nagpasalamat siya, salamat, bro, sa pag-accept. Tapos, babae yon? Lalaki, Bro Wendell. Tapos, ako, welcome bro. Tapos, pag-reply ko sa kanyang, you're welcome bro, nag-message siya agad, bro, pautang. Sabi ko, kabilis mo naman mangutang, magpakilala ka muna. Pero ginanong ko siya, magpakilala ka muna bro, bago ka maghingi ng tulong. Hindi ka pang nagpakilala sa akin kung sino kay utang agad. Ginanong ko siya. Pero sa ako naman noon, sa loob-loob ko, mayroong something guilt na parabang na konsensya na hiningan ka ng tulong tapos hindi ko pinagbigyan agad kasi hindi nagpakilala. Tiningnan ko ang kanyang profile. Politiko. Sa local na siguro kapitan ng tinakbuhan noon, politiko siya. Politiko. Tapos ang sabi niya babayaran ko naman agad. Babayaran agad. Sabi ko, babayaran agad. Ito yung na-experience ko. Tapos yung iba naman, nangingi din ng Biblia. Tapos, ang pinakita niya sa aking picture, na Biblia, yung mamurahin, tigi 100 lang. Tapos sinabi ko, may trabaho ka ba? Sabi niya, meron bro. Bakit di ka nalang bumili? Kaya mo naman, 100 lang yan. may mga ganyang instances bro na ingat din tayo. Pero doon sa tanong mo, na yung mga nagpo-post, nabiktima din ako doon kasi ang sabi lang naman niya doon sa post, pakikalat ang picture na ito para matulungan tong bata na ito. No? Nagbigay siya ng contact number sa gustong tumulong. Ako nag-share, nakita ng asawa ko yung mga comment. Ano pala yun? Scam. Scam pala. Kasi ang dami palang tumawag doon sa number. So yung number na nakalagay doon, scammer ang may-ari. So, isa din yan sa ingatan natin. Hindi naman masama tumulong, pero siguraduhin natin na yung tutulungan natin ay talagang kinakailangang tulungan.
Kasi sa panahon natin ngayon, ang sinabi ng pare sa akin, mag-ingat ka rin. No? Oh, Hindi man yan, John Ray. Yes, bro, Wendell. Maliban dyan, merong mag-message kasi, may mag-message kasi, nagmamakaawa, walang-wala. Ngayon, pinadalhan. Pinadalhan. Abay, magugulat ka dahil kinabukasan, hingi na naman. Kaya nga. Sunod-sunod na. At nalaman ko, hindi lang pala ako ang hinihingan. Pati na si Dr. Decheng, no? At nagpapadala talaga si Dr. Decheng, malaki din ang padala. Kaya nagkasundo kami. Hindi na huminto ba, parang sunod-sunod na talaga. Sabi ko, una, di natin kilala. Ito, kung nangangailangan ba talaga ito o na-scam tayo. Kaya, sapat na yon, no? Correct. Dahil si doktor magpapadala talaga, yon ang malaki. Sabi ko, sapat na yon. Basta nabigyan na natin yan ilang bisis, pero yan talaga, paulit-ulit talaga, no? Na ganyan. Bro Archie, ingat lang tayo, Bro Archie. Oo. Sige. Kasi part talaga ng buhay Kristiyano yung almsgiving. Sa baga, tumulong talaga tayo kung kinakailangan. Pero kung ginuguyo ka, wag mong tulungan, ginuguyo ka na nga eh. Parang tinulungan mo yung manggangancho na lumaki yung ulo nila. Di ba? Kapag may pagdududa, wag agad. Even Christ, ang good example ang ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon niya, yung babaeng kananita, no? Kananita, lumapit sa kanya. Panginoon, pagalingin mo ang anak ko na inaalihan. Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? To test the faith of the woman. Hindi niya agad tinulungan. Sinabi niya, sa Israel lang ako isinugo. Sinabi ng Panginoong Jesucristo yan, sa Israel lang ako isinugo. Ibig sabihin, hindi kita pwedeng tulungan, hindi ka Israelita eh. Diba? Kung masama pala ang mag-test, bakit ginawa ng Panginoong Jesucristo yun sa babaeng hindi niya ka-ano-ano? Pero hindi yun dahil ayaw ni Panginoong Jesucristo tulungan yun. Tinest niya yung babae kung talaga bang gusto niya o nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo. Inakita ni Panginoong Jesucristo na grabe yung pananampalataya niya. Kaya ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang iyong pananampalataya ang magpapagaling sa iyong anak. So hindi pala masama na sa first impression, kinakailangan nating i-test yung taong humihingi kung talagang sincere ba siya at totoo ang kaniyang panghihingi, hindi lang siya nang i-scam. So yun ang dapat nating matutunan. Walang masama ang pagtulong, mas mabuti ngayon, almsgiving, pero kinakailangan, alam natin na yung tinutulungan natin ay talagang kinakailangang tulungan. Kasi yun nga sabi ni Brother Wendell, pagtatawanan naman tayo kung napapagancho tayo.